upang patuloy na mangaral ng salita ng Diyos bilang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sa abot ng makakaya ang pangangaral na ito, at sa lahat po na magbibigay ng importansya sa pangangaral na ito, Diyos nawa ang patuloy na magpala sa bawat isa sa inyo. Kami po ay mga tao na binago ng ating Panginoon, na hanggang ngayon ay hindi nagsasawa ay bahagi ang kanyang salita kahit sa ganitong kalagayan. Sapagkat napakahalaga ito sa buhay ng tao na maunawaan o maintindihan ang salita ng ating Panginoon, sapagkat tandaan po natin mayroon siyang pangako sa bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. Ngunit ipagkaloob lamang ito ng Panginoon sa mga tao may pananampalataya sa Kanya. Kaya kaibigan, kung sa tingin natin wala pa tayong pananampalataya sa ating Panginoon, at yamang mapapakinggan mo ang pangangaral na ito, naway makatulong ito sa iyo. Nawa ito ang magiging daan para magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, na sa ganon magbinipisyo po tayo sa pangako ng Panginoon na buhay na wala hanggan. Tandaan po natin yung mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoon, yung mga tao na ginawa nila ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga sa Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pananampalataya natin kung walang kalakip na gawa. Kaya napaka-importante na kung mayroong tayong pananampalataya sa Panginoon, samahan natin ito ng gawa. Hindi sapat na pananampalataya lamang. Kinakailangan samahan po natin ng gawa. At alam natin mga kaibigan na walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoon lamang. At kung tunay ang ating pananampalataya sa Panginoon na siya lamang ang daan ng kaligtasan, na sinabi ko kanina na samahan po natin ang gawa. Kung tunay ang ating pananampalataya sa Kanya, na siya lamang ang daan ng kaligtasan, lakaran po natin ang daan na inanda ng Panginoon. Ibig kong sabihin, gawin po natin ang Kanyang salita na itinuturo sa atin na nakasulat sa Biblia bilang katibayan na totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin mga kaibigan, na totoong pananampalataya natin sa ating Panginoon. Gawin po natin ang itinuturo niya at huwag natin gawin yung ipinagbawal niya. Kung totoo ang ating pananampalataya, yun ang ating ipapakita mga kaibigan. Pangalawa, sabi niya, ako ang katotohanan. Malinaw mga minamahal na inangkin ng Panginoon na siya lamang ang katotohanan. Pagdating sa kaligtasan, wala na pong iba. Hindi yung simbahan mo, hindi yung relihiyon mo ang katotohanan ng kaligtasan, kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya kung totoo ang ating pananampalataya ng ating Panginoon lamang ang katotohanan ng kaligtasan, anong gagawin po natin ngayon? Ipangaral natin, ibahagi natin ang Kanyang salita bilang katibayan na totoo ang ating pananampalataya sa Kanya, na si Jesucristo Jesus lamang ang kaligtasan. Pangatlo, sabi niya, ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya daw ang nagbigay sa atin ng buhay. Mga kaibigan, kung totoo ang pananampalataya mo na siyang nagkaloob sa ilang buhay,
Tanggapin mo ang ipinagkaloob ng Panginoon. At pag tinanggap mo, mga kaibigan, ang ating Panginoon, tunay na makikita sa iyo ang katangian ng ating Panginoon. Anong katangian mayroon siya? Kabanalan ako. Kaya kung naniniwala ka na siyang nagbigay sa iyo ng buhay, sumampalataya ka na siyang nagbigay ng buhay, gamitin mo ang buhay mo sa mundong ito upang purihin parangalan sa nakilay ng ating Panginoon bilang pagtanaw na utang na loob sa natanggap ng bagong buhay na nagmula sa ating Panginoon. At ang bagong buhay na yan, mga kaibigan, umiiwas na yan sa kasalanan, lumalayo na yan sa kasalanan, hindi na yan lumalakad sa kasalanan, dahil ang bagong buhay na mayroon ka ngayon, ayan ay galing sa ating Panginoon na tinatanggap mo. Kaya ano bang katangian na mayroon ng ating Panginoon? Ang napakagandang katangian niya ay kabanalan. At dahil kabanalan po ang katangian ng ating Panginoon na ating tinatanggap, yun din dapat ang makita sa atin. Mga kaibigan, yun ang totoong sumampalataya sa ating Panginoon. Mayroon na pong bagong buhay. Wala na yung dating pamumuhay. Wala na yung dating buhay. Wala na yung dating makasalanan na buhay. Pinalitan na ng kabanalan. Yung likas mo na makasalanan ay namatay na yan at napalitan ng kabanalan dahil tinanggap mo ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang makikita sa buhay ng isang tao na tunay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung totoo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, magre-reflect yan sa ating pagkatao. Makikita yan sa ating pagkatao. Makikita yan sa ating mga ginagawa kung totoo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na gawin po natin kung ano ang pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil pag ginagawa natin ito, totoo na tayo ay mayroon ng bagong buhay na taglay dahil sa ating tunay na pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon, bumikilos na at gumawa na ang Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nga sa aklat ng unang Korinto chapter 4 verse 20, sa talatang ito, ang sabi nito, hindi sa pamagitan ng salita kumilos ang Panginoon, kundi sa pamagitan ng gawa. Kaya mga kaibigan, ang Diyos ay kumikilos at pakikilala sa buhay ng tao kung ginawa natin ang kalooban niya. Pag ginawa natin ang kalooban niya, totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil magkilala sa ating ginagawa ang ating tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya patunayan natin mga kaibigan na mayroon tayong pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Huwag natin tularan yung mga tao na hanggang pananampalataya lamang at walang kalakip na gawa ang kanilang mga ipinapakita habang sila'y namumuhay sa mundong ito. Kasi hindi kinalugdan ng Panginoon yung mga tao may pananampalataya lamang.
ang kinalugdan ng ating Panginoon, yung mga taong may pananampalataya na may kalakip ginagawa. Yun ang kinalugdan ng ating Panginoon. Maraming tao ngayon, tanungin natin kung may pananampalataya sila, napakagandang sagot, may pananampalataya. Pero ang problema, hindi makikita sa kanila ang gawa. Hindi nakikita sa kanila ang gawa bilang bunga doon sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Bakit hindi nakikita sa kanila ang gawa bilang tunay na mananampalataya? Dahil ang nakita sa kanila, alipin pa rin sa iba't ibang klaseng kasalanan, alipin pa rin sa iba't ibang klaseng kalungkuhan, alipin pa rin sa makawagdong gawain, alipin pa rin sa iba't ibang klaseng bisyo, alak, sugal at sigarilyo. Nang sabi nila mayroon daw silang pananampalataya, nagkakamali tayo kaibigan. Ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, umiiwas na sa kasalanan. Ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, lumalakad na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, ang nakikita sa kanila ay kabanalan na hindi na po kasalanan, kaibigan. Ang amin na mahal, huwag nating hayaan na tayo namumuhay sa mundong ito ng ating pananampalataya hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon Kristo. May Biblia ibinigay sa atin, itinuturo sa atin ang lahat na nakasulat dito upang tayo ay magkakaroon ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Basahin natin at sundin po natin ang itinuturo ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia upang makalaya tayo sa maling pananampalataya, sapagkat kung hindi natin sundin ang araw ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, hindi tayo makalaya dun sa anumang puring kasalanan. Kaya sabi sa aklat ng 1 chapter 8, 31 hanggang 32, kung patuloy kayo susunod sa aking aral, tunay nga na kayo ay mga alagad ko, matatagpuan ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Mga kaibigan, malinaw sa talatang ito na tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon. Kung susundin daw natin ang kanyang aral, matatagpuan natin ang katotohanan. Mga kaibigan, tunay nga po mga minamahal, na matatagpuan natin ang katotohanan kung mag-aral tayo ng kanyang salita, kung susundin natin ang kanyang salita. Kaya tayo rin sa maling pananampalataya kung mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Ngunit kung hindi tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, paano tayo makakalaya dun sa maling pananampalataya? Kaibigan, marami na pong tao ginamit ng ating Panginoon sa ating kapanahonan ngayon upang itama ang ating pananampalataya, sapagkat mga kaibigan, yung ililigtas lamang ng Panginoon, yung pag-aluban lamang niya ng buhay na walang hanggan pagdating ng dagdag panahon, yung mga tao may tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay mo. Lahat ginawa na po niya, mga minamahal. Ang dami na niyang ginamit kayo ng mga tao para palalahanan yung mga tao na hindi tamang pananampalataya. Isa na po kami sa mga taong ginamit ng ating Panginoon upang palalahanan ka, dahil ayaw ng Panginoon na mamumuhay ka sa mundong ito ng pananampalataya mo ay hindi tama, mga kaibigan. Itama po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon upang hindi tayo mapapahamak pagdating ng dagdag panahon.
Napaka-importante na magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Napaka-importante na mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Napaka-importante anumang itinuturo ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, gagawin natin bilang katibayan na tunay ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil tandaan po natin mga kaibigan, yung mga tao lamang na totoong sumampalataya sa ating Panginoon, yun yung sumunod sa salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kaya mga kaibigan, hindi na po napapahamak yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoon. Yung mga tao na tinubos ng ating Panginoon, hindi na yan mapapahamak. Dahil yung mga taong tunay na tinubos, yung mga taong tunay na sumampalataya sa Kanya at pinagkaluban niya ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa aklat ng 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niya kanyang bugtong na sinilang anak, upang ang sino mang sumampalataya, malinaw, sino daw sumampalataya sa ating Panginoon ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino lang ho mga kaibigan ang pagkalooban ng buhay na walang hanggan? Yung mga tao lamang tunay na sumampalataya sa ating Panginoon, pananampalataya na dahil sa pag-ibig ng Panginoon, inahandog ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y kubusin mula sa kasalanan. Buhay ang ginamit ng Panginoon upang ikaw at ako na makasalanan, makalaya sa kasalanan, matubos sa kasalanan, at kung tunay ang pananampalataya mo sa Kanya, ikaw ay wala na ngayon sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin sa mga taong tunay na may pananampalataya sa Kanya. Wala na kayo sa kasalanan mga kaibigan. Nakalaya na tayo sa kasalanan. Hindi tayo tinubos ng Panginoon para konsintihin sa kasalanan, kundi tinubos tayo ng ating Panginoon upang palayain sa kasalanan. Kumusta ka kaibigan? Baka hanggang nagsimba ka, pero alipin ka pa rin sa kasalanan. Mga kaibigan, napakamalaking problema yan sa buhay mo. Sapagat sabi sa unang 1, chapter 1, verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. Tandaan po natin mga kaibigan, yung mga tao may tunay na pananampalataya, tinanggap na yan ng Diyos, at ay tinanggap ka na ng Diyos, hindi ka na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Baka hanggang ay nagsimba ka, pero alipin ka pa rin sa iba't ibang klaseng bisyo na ipinagbawal ng ating Panginoon, ginawa ng mga tao walang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Itama natin ang ating pananampalataya, maawa ka sa iyong nag-iisang kaluluwa. Kaibigan, kung mayroon pang nangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon sa ganitong klaseng kalagayan, dahil nakita ng Panginoon na pagkaraming tao na hindi tama ang pananampalataya, at sa pamamagitan ng pangangaral ito, gusto ng Diyos itama ang pananampalataya mo, dahil ayaw ng Diyos mapahamak kapag dating ng takdang panahon. Kami yung mga taong ginamit niya para palalahanan ka, itama natin ang ating pananampalataya upang hindi tayo mapapahamak pagdating ng takdang panahon, kaibigan. Kaya kung bago sa pagdinig mo ang pangangaral na ito, ituring mo ito na isang malaking pagpapala na dumating sa iyo. Sapagkat kung iyong napapakinggan ngayon, gagawin mo, may gagawin ang Diyos ng himala sa buhay mo. Ang himala na gagawin niya una sa iyo, mababago ang buhay mo mga kaibigan. Mararamdaman mo yung pagbabago, mararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos, mararamdaman mo mga kaibigan ang pagkakaiba mo noon at ngayon. Once na paniwalaan mo, tanggapin mo, gawin mo kung ano ang napapakinggan mo sa oras na ito. Kami lang ay sa mga taong ginamit ng Panginoon para ibahagi, pangaral ang kanyang salita. Ngunit ikaw pa rin magpasya kung gawin mo ba, kung sundin mo ba ang iyong napapakinggan ngayon. Tungkulin lang po namin ito mga kaibigan. Tungkulin namin ito na may bahagi ang kanyang salita. Ito lang po yung tungkulin namin. Ngunit ikaw pa rin magpasya. Ikaw pa rin magdesisyon kung talagang itama mo ang pananampalataya mo. Usugin mo ang pananampalataya mo na walang kalakip na gawa. Mga kaibigan, naway paniwalaan po natin ang pangangaral na ito
na ginamit ng Panginoon bilang pagmamahal niya sa iyo. Ayaw niya na mapahamak ang pagdating ng dagdag panahon. Kaya ginamit niya ang pangangaral na ito upang paalalahanan ka, kaibigan. Kaya magpasalamat ka kung mayroon kang napapakinggan nga ng ganitong klaseng pangangaral, dahil ginamit ito ng Panginoon para sa iyo. Ginamit ito ng Panginoon para maitama ang buhay mo. Ginamit ito ng Panginoon para maituwid ang buhay mo. Ginamit ito ng Panginoon para ikaw ay hindi mapapahamak pagdating ng dagdag panahon. Kaya huwag natin sayangin ang pangangaral na ito. Na ang pangangaral na ito ay magbibigay sa inang pagpapala kung ito'y paniwalaan at tanggapin mo, mga kaibigan. Sundin lang po natin ano man ang ating napapakinggan upang tayo ay makakatanggap ng pabor mula sa ating Panginoon. Sapagat sabi nga niya sa aklat ng Isaiah 48 verse 18, kung sinusunod mo lamang ako, pagpapala sana ay nanaloy sa iyo na parang ilong na hindi natutuyo. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ang alon sa dalampasigan. Ito ang sinabi ng Diyos. Kanino lang po epektibo ang talatang ito, mga kaibigan? Doon lang sa mga taong tunay na sumampalataya sa ating Panginoon. Sino ba yung mga taong tunay na sumampalataya sa ating Panginoon? Yung mga taong sumunod at ginagawa ang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. At nawa, mga kaibigan, yamang napapakinggan mo ang pangangaral na ito, naway gawin mo na, sundin mo na anuman ang iyong napapakinggan, upang sa ganun, mga kaibigan, ikaw mismo makapag-testify na totoo ang salita ng Diyos, sapagat ikaw ay nakakatanggap ng pabor galing sa ating Diyos dahil tinanggap po, ginawa mo anuman ang iyong napapakinggan sa oras na ito. Kaya mga minamahal, huwag nating sayangin ang pangangaral na ito. Kami nagsakripisyo, nagtiis, maligtas lang ang iyong nag-iisang kaluluwa. Kami ang ginamit ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kami nagtiis dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Ayan, muna papakinggan ito dahil nakita ng Panginoon na napakalayo mo na sa Kanya. Nakita ng Panginoon na wala ka ng panahon sa Kanya. Nakita ng Panginoon na binaliwalaan mo siya. Nasasaktan ng Panginoon sa mga panahon na ikaw ay lumayo sa Kanya. Nasasaktan ang Panginoon na binaliwala mo siya. Bakit? Siya ang tunay na may-ari ng iyong hininga. Siya ang tunay na may-ari ng buhay ng tao. Garapat-dapat natin siyang purin sa bahay na kinain at sundin dahil siya ang may-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Pero bakit hindi na ito nagagawa ng ilan sa atin ngayon? Dahil nadaya ng away, dahil sa kasalanan lumayo ang tao. Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan ang dahilan kaya ang tao ay napawalay sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kaya ang tao ay lumalaban sa salita ng Diyos. Ang kasalanan ang dahilan kaya ang tao matigas ang puso para sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil sa kasalanan, mga kaibigan, tandaan po natin ang kasalanan ay may kapangyarihan yan para pigilan ka upang hindi mo masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Dalang utor ng kasalanan si Satanas, kaibigan. At kung ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan, ikaw ay alipin ni Satanas, mga minamahal. Lumayo ka sa kasalanan, sabi ng ating Panginoon. Pagsisihan mo ang ginagawang kasalanan, sabi ng Panginoon, bago mauli ang lahat, mga minamahal. Sabi nga siya sa aklat ng Matthew 4:17, pagsisihan ninyo, talikuran ninyo ang inyong mga ginagawang kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon sa talatang ito. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapawalay sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay hindi makakasama niya sa kanyang kaharian. Kaya pinaalalahanan ka ng ating Panginoon sa pamagitan ng pangangaral na ito na papakinggan mo ngayon. Huwag nating baliwalain, mga kaibigan, na balang araw pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Intindi natin, unawain natin ang pangangaral na ito. Dahil walang sinabi ang ating Panginoon na hindi mangyayari sa buhay ng tao. Gawin po natin ang kanyang mga itinuturo sa atin. Gawin po natin ang kanyang mga sinasabi sa atin. Gawin po natin ang lahat ng kanyang mga payo sa atin upang hindi tayo mapapahamak pagdating ng dagdag panahon. Walang ibang Panginoon sa buhay mo, kundi maligtas ka mula sa kaparusahan na walang hanggan. Upang maligtas ka mula sa kasalanan, maligtas ka mula sa kahirapan,
mula sa karamdaman, maligtas ka sa mundong ito. Kaya, ka na sa Kanya, kahit pagsisiyan mo, talikuran mo ang inyong mga ginagawang kasalanan upang sa ganon maipakita mo sa Panginoon na tama ang pananampalataya mo sa Kanya dahil ginagawa mo kung ano ang itinuturo niya. Kaya gawin po natin mga kaibigan kung anong itinuturo ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, balyang katibayan ng totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, ulitin ko po na ang Panginoon ang unang nagsakripisyo bilang pagmamahal niya sa atin. Nabanggit ko kanina mga kaibigan, tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon, malinaw na inandong niya kanyang buhay dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Malinaw na ipinapakita niya kanyang pag-ibig, hindi lamang sa salita, kundi sa pamagitan ng gawa. Kaya sabi sa aklat ng unang 1 chapter 3 verse 18, mga minamahal, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita, uwi ka lamang, kundi umibig kayo sa pamagitan ng gawa. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Bakit niya sinasabi ito? Dahil siyang unang nagbigay ng halimbawa tungkol po sa pag-ibig, na dapat ang pag-ibig natin sa Kanya hindi lamang kandang isip, hindi lamang sa salita, kundi dapat sa gawa. Eh siyang unang gumawa dito bilang isang magandang halimbawa. Siya na unang gumawa at itinuturo niya sa atin. Ang kaibigan, wala tayong dapat suwayin sa Kanyang itinuturo sa atin. Dapat nating sundin ito dahil siya ang may-ari ng hininga ng buhay ng tao. Siya ang lahat ng may-ari na ginamit mo sa mundong ito. Yung kinakain mong bigas, yung kinakain mong ulam, lahat yan likha ng Diyos na makapangyarihan. Pero bakit hindi mo na siya sinusunod? Kung bakit hindi mo siya pinaparangalan? Kung bakit hindi mo na siya ginagalang? Kung bakit hindi ka na tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon dahil sa kasalanan na sa iyo nananahan? Ang kasalanan ang dahilan, kaibigan, kaya hindi na natin naparagalan ang Panginoon, hindi na natin napupuri ang ating Panginoon, hindi na natin sinunod ang ating Panginoon dahil sa kasalanan na mayroon ang isang tao. Kaya nga nakikiusap ang Panginoon na lumayo tayo sa kasalanan, na umiwas tayo sa kasalanan dahil gusto ng Panginoon na tumanaw na utang na loob sa Kanya bilang nagpahiram sa atin ng buhay natin sa mundong ito. Kaibigan, alalahanin natin ang ating Panginoon habang tayo matino pa, habang tayo malakas pa, habang tayo may isip pa, habang tayo may buhay pa, mayroon pa tayong pag-asa. Huwag mong antahin mga kaibigan na abutan ka ng kamatayan sa mundo ito, na wala kang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, delikado ang nag-iisang kaluluwa mo. Magpasalamat ka tayo kung mayroong ginamit ang ating Panginoon ngayon sa ganitong klaseng pangangaral. Dahil pinagpapatunay na hindi ka pinabayaan ng Panginoon, hindi ka iniwan ng Panginoon, sapagkat hanggang ngayon pinaalalahanan ka ng Panginoon. Kahit napakarami mong kasalanan, hindi tumitigil ang Panginoon na may gagamitin ng tao para palalahanan ka. Dahil ganun Kanya kamahal, mga kaibigan. Magpasalamat ka sa ating Panginoon na sa patuloy mong paggawa ng kasalanan, hindi ka hinatulan ng kamatayan, hindi ka pinarusahan ng ating Panginoon, mga kaibigan. Binigyan ka pa rin niya ng pag-asa. Kaya mga kaibigan, mula sa pagkabata hanggang ngayon ay nanatili ka pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon, na nanatili ka sa kasalanan. Mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon, araw-araw ka din binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Araw-araw ka din binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Habang ikaw ay nabubuhay, lagi kang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, na pag-isiyan mo ang lahat ng nagawang kasalanan dahil ayaw niyang mapapahama kapag dating ng takdang panahon. Kaya mga kaibigan, magpasalamat ka kung napapakinggan mo ang pangangaral na ito at ngayon ikaw ay alipin sa kasalanan dahil ipalaala ng Panginoon sa buhay mo. Dahil bago siya dumating sa buhay mo para kukunin ka sa daigdig na ito, may gagamitin siyang tao para palalahanan ka dahil ayaw niya na abutan ka ng kamatayan, na hindi mo mapapakinggan ang tunay na pananampalataya na itinuturo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga napapakinggan mo ito ngayon, mga kaibigan. Kaya ayaw ng Panginoon na darating ang panahon na matatapos ang buhay mo sa mundong ito.
na wala kang tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, alalahanin po natin ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pagkakataon para tayo manumbalik sa Kanya. Huwag nating ariin ang ating buhay ay atin ito. Hindi ito atin mga kaibigan, hiram lang natin ito mula sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga sa awit, hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako ay tanging handog lamang. Idinaan na ito sa awit mga kaibigan. Nasabi nga sa awit, hiram sa Diyos ang ating buhay, ikaw at ako ay tanging handog lamang. Hiram lang natin ito mula sa Panginoon. Hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Kaya ito'y hiniram lang natin mula sa Kanya. At dahil hiram natin ito mula sa Kanya, mga kaibigan, sa isang-isang mata, kung iiksi na ang Diyos para kukunin na niya ang ating buhay na hiniram natin mula sa Kanya, wala tayong magagawa mga kaibigan. Kahit gaano ka kapakayaman, kahit gaano ka pakakilala, kahit gaano ka pakasikat sa mundong ito, pag umiiksi na ang Diyos para kukunin na ang buhay mo na hiniram mo mula sa Kanya, walang magagawa, walang magagawa ang kasikatan natin, walang magagawa ang kayamanan natin mga kaibigan. Ang importante dito, habang tayo nabubuhay sa mundo ito, mayaman ka man, mahirap ka man, anumang kalagayan sa buhay na mayroon ka ngayon, ang importante mayroon kang tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang importante mayroon kang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Ang importante mayroon kang tunay na relasyon sa ating Panginoon, mga kaibigan, upang hindi ka mapapahamak pagdating ng takdang panahon, mga minamahal. Yun ang napakahalaga, yun yung napaka-importante na mayroon ng isang tao, mga minamahal. Kaya unawain po natin ang pangangaral na ito na ginamit ng Panginoon para sa iyo. Mga kaibigan, sabi ko kanina, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Lahat ay Kanyang ginagawa na para sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, naway gawin din natin ang mga itinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipakita din natin ang ating tunay na pag-ibig, tunay na pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Kaya mga kaibigan, hindi nyo ba napapansin kung bakit hanggang ngayon ay patuloy kami nangangaral ng mabuting balita sa loob ng lugar na ito? Dahil nakikita ng Panginoon napakaraming tao sa lugar na ito na napakalayo na sa Kanya. Maraming tao sa lugar na ito wala na pong panahon sa Kanya. Maraming tao sa lugar na ito na binaliwala na po ang ating Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon sa ganung pamumuhay mo sa daigdig na ito. Na binaliwala mo na ang ating Panginoon. Mga kaibigan, sa ayaw mo sa gusto, lahat po tayo babagsak sa Kanyang pagdating ng dagdag panahon. Lahat po tayo aanap sa Kanyang pagdating ng dagdag panahon. Lahat po tayo magbigay sulit sa Kanyang pagdating ng dagdag panahon. Dahil ito'y nakasulat sa Biblia. At pag nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, mangyayari ito sa buhay ng tao. Kaya mga kaibigan, yamang may ginamit ang Panginoon ng mga tao para palalahanan po tayo, itama na natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Gawin na natin ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag na natin ipagmalaki kung anumang mayroon tayo ngayon. Gamitin natin kung anong mayroon tayo ngayon para maparangalan ang ating Panginoon. Kung sikat ka, mayaman ka, sagana ka, kilala ka sa mundong ito, gamitin mo yan upang purihin, parangalan ang Panginoon bilang pagtanaw na utang na loob mo sa Kanya dahil sa lahat na mayroon ka na sagana. Huwag natin gamitin mga kaibigan ang kasikatan natin sa mundong ito, ang kayamanan natin sa mundong ito para kalabanin natin ang ating Panginoon Kristo. Wala tayong karapatan para kalabanin natin ang ating Panginoon, para suwayin natin ang ating Panginoon, para i-ignore natin ang ating Panginoon, mga kaibigan, sapagkat lahat tayo ay pansamantala lamang sa mundong ito.
Lahat tayo ay temporary lamang sa mundong ito. Lahat tayo ay walang kakayan at walang kapangyarihan. Tanging si Jesus lamang. Kaya wala tayong karapatan suwayin, kaibigan, anong sinasabi niya sa atin. Wala tayong karapatan ipagmalaki anong mayroon tayo. Dahil lahat ng mayroon tayo galing yan sa ating Panginoon. Ang importante dito, kaibigan, anumang mayroon tayo, gamitin natin upang parangalan natin ang ating Panginoon. Kaibigan, yun ang ating gagawin bilang pagdanaw na utang na loob. Dahil sagana ka, pinagbabala ka, sikat ka, talino ka, lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya karapat dapat lamang purin, sambahin, magpilain natin ang ating Panginoon dahil sa pabor na kanyang pinaparana sa ating ngayon. Matuwa ka, magalak ka, kung mayroon kang ganong klaseng pamumuhay sa buhay mo. Huwag mong gamitin ang mga bagay na yan para kalabanin ang ating Panginoon. Gamitin natin kung anong mayroon tayo para purihin ang kanyang pangalan habang tayo nabubuhay sa mundo ito. Kung tunay ang pananampalataya mo, ako'y naniniwala na yun ang ipapakita mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito. Mga kaibigan, mahal ka ng ating Panginoon, kaya napapakinggan mo ang pangangaral ito ngayon. Huwag nating baliwalain, huwag nating itakwil ito upang hindi tayo mapapahamak pagdating ng takdang panahon. Sapagkat lagi namin sinasabi, mga kaibigan, sabi sa aklat ng 12:48 ng 1, kaya hato sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tatanggap sa aking mga salita, ang mga salita na ipinabayad ko sa kanila, ang hahatol sa kanila sa huling araw. Hindi tao ang hahatol sa iyo pagdating ng takdang panahon, kundi ang salita ng Panginoon ay tinakwil natin, ang siyang gagamitin ng Panginoon para itakwil din tayo pagdating ng takdang panahon. Kaya mga kaibigan, ano bang napapakinggan mo ngayon? Naway huwag mong itakwil ito upang ikaw ay tanggapin ang ating Panginoon pagdating ng takdang panahon. Tanggapin mo ang mga pangangaral na ito upang sa ganun, mga kaibigan, hindi ka mapapahamak pagdating ng takdang panahon. Tungkol sa kasalanan, tayo tinuruan ng Panginoon. Tungkol sa pananampalataya, tayo tinuruan ng Panginoon. Tungkol sa pag-ibig, tayo tinuruan ng Panginoon. Lahat yan, mga kaibigan, ginawa ng Panginoon, itinuturo natin upang ating gayahin. At pag ginagaya natin ito, totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga kaibigan, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga panahong ito. Dahil sa kabila na marami tayong pagkukulang sa Kanya, marami tayong kasalanan na ginagawa, pero hindi tayo hinatulan ng kamatayan. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, sagana kanyang habang dakila, kanyang pag-ibig. Sabi nga sa aklat ng Roma chapter 9, mga kaibigan, bagamat ibig na ipakita ng Diyos ang kanyang pot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, bunsyaga pa rin niya pinagtiisan ng mga tao na dapat na sanang parusahan at ipulit dahil sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Hindi mo ba alam, mga kaibigan, bilang isang tao makasalanan, nagtiis at nagtyaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga napapakinggan mo ang pangangaral na ito dahil ayaw ng Panginoon na manatili ka sa kasalanan. Dahil walang magagandang ibubunga ang kasalanan na pahamakan niya. Nakikita natin sa ating kapanahonan ngayon, mga kaibigan, na hindi maganda ang bunga ng kasalanan. Bakit po? Dahil maraming mag-asawa sa ating kapanahonan ngayon. Bakit hindi nagtatagal ang pagsasama? Dahil sa kasalanan na nananahan sa buhay ng isang tao. Hindi makuntinto ang kasalanan, naarap pa rin talaga yan ng kapahamakan. Yun ang trabaho ng kasalanan, na ikaw akitin sa umpisa. Pagdating sa kalagitnaan ay itutulak ka sa kaparusahan. Kaibigan, huwag nating hayaan ang ganun ang ating pamumuhay sa mundong ito. Dahil ang kasalanan ay temporaring kagalakan, kaligayahan lang. Pero di mo ba alam na dadalhin ka, itutulak ka sa kaparusahan na wala kang ganyan pagdating ang takdang panahon. Katulad niya na ng iba, mga kaibigan, anong dala ng kaaway para siya ma-impress, para siya maakit? Pagkain lang, mga kaibigan, at bumibigay na po siya. Kaya sa ating kapanahonan ngayon, bakit maraming tao hindi maiwan ang trabaho, hindi maiwan ang negosyo? At yun ang kanilang dinadahilan, kaya hindi sila nakapagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun ang kanang ginagamit na dahilan, kaya hindi na sila makapagsimba, hindi na makapagpuri sa ating Panginoon. Nagkakamali tayo, mga kaibigan. Yun ang mga dahilan mo, patunay na ikaw ay dinaya ng kaaway. Dahil wala ka ng panahon sa ating Panginoon.
Kaibigan, huwag tayo magpadaya. Sapagat ang lahat ng mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Panginoon. O ng Corinto chapter 6 verse 9, ayon ng Panginoon, ikaw ay walang bahagi sa Kanya. Kaya hanggang ngayon patuloy kang pinalalahanan, mga minahal, tungkol sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na magkawalay ka sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay walang bahagi sa Kanya pagdating ng takdang panahon dahil siya may-ari ng buhay mo. Kaya Kanya tinubos mula sa Kanyang buhay, mula sa kabakain sa krus sa Kalbaryo. Dahil mahalaga ka, importante ka sa ating Panginoon. Hindi ka pinabayaan, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Gumawa siya ng banal na kaparaanan nung tayo ay nagkasala. Noong tao ay nagkasala, kaibigan. Kaya unawain natin, intindihin natin ang pangangaral na ito, ginamit ng Panginoon sa buhay mo. Huwag natin baliwalain ito, mga kaibigan. Dahil malapit na magbalik ang ating Panginoon. Kung tayo nagbabasa ng Biblia sa Aklat ng Matthew chapter 24, lahat ng talata na kasulat doon ay nangyayari na sa ating kapanahanan ngayon. Kaya anytime, mga kaibigan, pwede mag-rapture. Kumusta tayo? Nagamit ba natin ang ating buhay para subukan ng ating Panginoon? Nagamit ba natin ang ating buhay upang paglingkuran natin ang ating Panginoon? Nagamit ba natin ang ating buhay upang sundin natin ang utos ng Panginoon? O ginamit natin ang ating buhay para sundin lagi ang kalayawan at kasalanan sa mundo ito? Kaibigan, walang itinuturo ang Panginoon ng tao gagawa ng kasalanan. Walang itinuturo ang Panginoon ng tao gagawa ng kasamaan. Napakaganda ang plano ng Panginoon, pero bakit hindi na nakita sa tao dahil nabiktima ni Satanas ay namumuhay sa kasalanan? Sabi nga sa Aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, nilikha ko kahit nilalang sa pamagitan ni Jesucristo Jesus upang iukulin niyo yung buhay sa paggawa ng mabuti na isang itinagda na ng Diyos noong unang kabanahonan pa lang. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kabutihan na may kalakip na kabanalan ang makikita dapat sa tao. Pero bakit hanggang ngayon, mga kaibigan, ang nakikita na lang sa tao, kabutihan na lang, wala na kalakip na kabanalan. Dahil ang kalakip na kabutihan ng ilan sa atin ngayon, kasalanan na. Kaibigan, huwag mo lakad ka ng kasalanan ang kabutihan mo, ang kabaitan mo, dapat takipan mo ng kabanalan. Dahil tungkol kamot kabanalan, hindi katangian ng Panginoon na makikita sa isang tao may tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag mong hayaan, mga kaibigan, na mabait ka, mabuti ka sa kapwa mo. Pero pagdating sa Diyos, mga kaibigan, ikaw ay napakasama na sa Kanya dahil sa kasalanan na ginawa mo. Kaibigan, kung mabait at mabuti tayo sa ating kapwa, dapat hindi tayong mabait at mabuti sa ating Panginoon. Dahil siya ang magbibigay sa ating pagdating na takdang panahon na buhay na walang hanggan. Ito yung pangako niya, mga minamahal. Kaya sa mga panahon ito, mga kaibigan, kung alam mo sa sarili mo na napakalayo mo na sa Kanya dahil sa kasalanan, kung alam mo sa sarili mo na wala ka ng panahon sa Kanya dahil abala ka sa mga makamundong gawain, alam mo sa sarili mo na hindi mo na maisip ka magpagsimba dahil sa trabaho mo o anumang pinag-abalahan mo, at yamang napapakinggan mo ang pangangaral na ito, naway maisip ko ngayon, hindi pala tama ang pinapakita ko. Naway maisip mo na mula ngayon, pagpupurin ako sa Panginoon. Naway mapagdesisyon ka na mula ngayon, magbigay na ako ng oras sa Panginoon. Dahil ang aking buhay pala sa mundong ito ay pansamantala lamang. At may pangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, paniwalaan natin ang pangako ng Panginoon. Huwag kayong magmatigas, mga minamahal. Dahil totoo ang sinabi ng Panginoon na kasulat sa Biblia. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon na kasulat sa Biblia. Kaya nga, isa po kami sa mga taong nabago dahil sa salita ng Panginoon na aming pinaniniwalaan, tinanggap at ginawa. Kaya gumawa ang Panginoon ng himala sa aming buhay, pinago niya kami. Kaya kami ngayon ay nag-gamit sa ganitong klase ng pangangaral dahil sa pagbabago ng aming buhay na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan para baguhin ang ating sarili. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan para ayusin ang ating sarili. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan para itama ang ating buhay mula sa kasalanan.
Ang Panginoon lamang ay pagkarihan upang ituwid tayo mula sa pagkakamali. Kaya mga kaibigan, paniwalaan po natin ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon sa Biblia upang may makitang pagbabago sa buhay ng isang tao. Huwag tayong matigas mga kaibigan, dahil tama at totoo ang salita ng ating Panginoon. Ang ating buhay ay lumilipas lamang, temporary lamang sa daigdig na ito. Hindi tayo habang buhay na bumubuhay sa daigdig na ito. Pansamantala na po tayong lahat mga kaibigan. Yung buhay mo, yung kayamanan mo, yung kasikatan mo, kung ano ang mayroon ka sa buhay mo ngayon, lahat yan ay temporary lamang. Ngunit may pangako ang ating Panginoon na hindi temporary. Bakit hindi ito nakikita ng iilan? Bakit pinaliwala ito ng iilan sa atin ngayon? Bakit pinabayaan ito ng iilan sa atin ngayon? Bakit hindi natin binigyan ng importansya ang pangako ng ating Panginoon na walang hanggan, ng pagpapala, walang hanggan, nagatimpala na ating magakamtan sa pamagitan ng ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Pansinin po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Pansinin po natin ang Kanya mga itinuturo sa atin na nakasulat sa Biblia. Upang sa ganon mga kaibigan, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, maparangalan natin ang Kanyang pangalan. Maluwalhatin natin, mag-glorify natin ang Kanyang pangalan. Kaya mga kaibigan, unawain po natin ang lahat ng ito. Baka nagpapatigas tayo dahil ang akala natin pag tayo mamatay sa mundong ito, tapos na ang ating buhay. Kaibigan, may muling pagkabuhay. At ito, ang unang gumawa dito ang ating Panginoon na may muling pagkabuhay, kaibigan. Siya po ang unang gumawa nito. Alam natin ito yung mahal na araw na ipalabas sa telebisyon ng ating Panginoon na matay and after 3 days muling nabubuhay. At nakasulat din ito sa Biblia, sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 20. Ang sabi sa talatang ito, sa katunayan na ang ating Panginoon namatay at muling nabuhay upang ikaw din ay muling bubuhayin. Kaya mga kaibigan, may muling pagkabuhay. Mga kaibigan, kaya paniwalaan natin ito. Sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang mga apostol upang masunod natin ang Kanyang kalooban, upang matakot ay gagawa ng kasalanan, mga kaibigan, upang maipakita natin ang ating tunay na pananampalataya sa Kanya. Paniniwalaan natin ang mga isinulat ng mga apostol ng ating Panginoon upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Na totoo may muling pagkabuhay, kaibigan. At ang muling pagkabuhay na yan, yun ang panahon na tayo lilitisin ng ating Panginoon. Kaya, paniwalaan po natin ang Biblia na ito ay sulat ng ating Panginoon. Ginamit niya dito ang kanyang mga propeta at mga apostol upang ihatid sa atin ang kanyang mensahe nang sa ganoon, mga kaibigan, lagi natin siyang maparangalan habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Yun ang dapat gawin natin. Yun ang dapat na ipakita natin. Maparangalan natin ang ating Panginoon. Mag-glorify natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kaibigan, habang ikaw ay buhay pa, alalahanin mo nawa ang ating Panginoon. Huwag mong hayaan na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito na walang tunay na pananampalataya sa Panginoon, na walang tunay na pag-ibig sa Panginoon, o walang tunay na kaugnayan sa Panginoon. Sapagkat tandaan po natin ang pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Doon lamang niya ipagkaloob sa mga taong may tunay na pananampalataya sa Kanya. At ulitin ko, sino ba ang may tunay na pananampalataya sa Panginoon? Yung mga taong ginagawa ang salita ng Panginoon
na nakasulat sa Biblia. Yung mga tao sumunod sa salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Yun yung mga tao may tunay na pananampalataya at sila lang ang deserving mga kaibigan na tatanggap sa pangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, ang ating buhay sa mundong ito lumilipas lamang. Totoo po ang Biblia sa aklat ng Hebreo 9:27. Minsan lang mamatay ang tao. Pagkatapos nito ay ang paghukom. Isang beses lang po tayo mamatay. Kaya isa lang po ang ating buhay. At nawa bago tayo mamatay, mayroon tayong tunay na kaugnayan sa ating Panginoon. Pagkatapos ating mamatay, anong kasunod? Sabi sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 10, ang bawat isa sa atin ay harap sa hukuman ni Kristo Jesus upang tatanggap ng kakulang ganti. Mabuti man o masama ang ating ginagawa nang tayo nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya kaibigan, batay sa ating ginagawa nang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, pag tayo harap na sa ating Panginoon, yun ang ating tatanggapin mula sa Kanya. Kaya mapalad po tayo mga kaibigan, pag napunta tayo ng kamatayan sa mundong ito, namumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, sapagat ang ating tatanggapin buhay na walang hanggan, na ito nakasulat sa aklat ng unang Juan chapter 2 verse 25, ang sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng ating Panginoon na ipagkaloob niya dun sa mga tao na nabutan ng kamatayan na mumuhay na may kabanalan. Pangalawa mga kaibigan, kawawa yung mga tao na nabutan ng kamatayan na sa kasalanan. Sapagat sabi nga sa aklat ng Matthew 25 verse 41, anong sabi sa talatang ito ng ating Panginoon sa mga taong hindi niya tinatanggap? Lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Pero yung mga tao mga kasalanan, sinumpa pala yan. Kaya mga kaibigan, meron ka ba nakita ng tao nagsisimba, pero kahit araw-araw nagsimba, kahit linggo-linggo nagsimba, pero wala ka pa rin nakita kabanalan sa kanya, alipin pa rin sa kasalanan, alipin pa rin sa bisyo, alipin pa rin sa pagmumura. Yung mga tao na sa ilalim ng sumpa, bakit sila na sa ilalim ng sumpa? Sumaway sila sa utos ng Diyos. Sa aklat ng Galatia mga kaibigan chapter 3, sino mang sumaway sa utos ng Diyos ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya mga kaibigan, pag ikaw ay sumaway sa utos ng Diyos, kahit malanong simba mo, wala mang kitang kabanalan, wala bang kita sa iyo, mga kaibigan, na kabutihan sa paningin ng ating Panginoon. Ano makikita lang sa iyo? Kabutihan, kabaitan sa paningin ng tao lamang. Kaya yung mga tao na yan, mga taong sinumpa, walang nakikitang pagbabago. Bakit ay sumuway sa utos ng ating Panginoon? Kaya huwag natin suwayin ang utos ng Diyos. Dahil useless po ang ating pagsisimba. Useless po ang ating pagsunod sa kanyang kalooban. Kung lagi po ayaw sumuway sa kanyang kautusan. Kaya napaka-importante, huwag natin suwayin kanyang utos. Ngunit gawin po natin, mahalin po natin. Dahil yan ay utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay banal, mga kaibigan. Kailangan natin gawin. Kailangan po natin sundin. Dahil yan po yung utos ng Diyos. Upang sa ganon, hindi tayo na mailalim sa sumpa. Kaya sabi niya sa mga tao na hindi niya tinanggap, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na hindi mamamatay na inanda para sa demonyo at sa lahat ng kanyang mga kampon. Kaibigan, sa inanda ang impyerno sa demonyo. Pero bakit may nakasamang tao? Dahil ayaw sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ayaw maniwala sa salita ng Panginoon. Ayaw sumampalataya sa Panginoon. Ayaw sumunod sa sinabi ng ating Panginoon. Mga kaibigan, tayo na mismo ang pumili sa kaparusahan na walang hanggan. Kung ayaw natin sundin, anong itinuturo sa atin ng Panginoon na kasulat sa Biblia? Walang magagawa sa atin ng Panginoon kung ayaw natin sumunod sa kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Bakit po? Wala siyang magagawa dahil tayo binigyan ng kalayaan ng Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Diyos na ginawa na parang robot. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan ng kalayaan. Kahit sa may-ari ng ating buhay, ganun kabait ang Diyos, ganun kabuti ang Diyos. Kaya mga kaibigan, gawin lang natin ang kanyang itinuturo sa atin upang may gagawin siya sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung hindi natin gawin ang kanyang itinuturo sa atin, kaibigan, malabo na tayo konsintihin ng Diyos sa ating mga ginawang pagkakamali at pagkakasala.
malabo na tayo po ay baligtas pagdating ng tagdang panahon. Hindi po konsididor ang Diyos kung ano ang kanyang sinasabi, kung ano ang kanyang itinuturo, doon lang ang Diyos nagbabase. Kaya pag ginawa natin ang kanyang itinuturo, may gagawin din ang Panginoon sa ating buhay. Kaya pag tinuruan po tayo kung paano natin ipakita ang pananampalataya, gawin na po natin. Huwag na tayong gumawa ng ibang paraan, kundi yung sinabi na ng Panginoon ang ating gawin. Huwag na tayo magdahilan dahil walang sinabi ang Panginoon para sa ating kapahamakan. Ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon para sa ating magandang kinabukasan. Kaya mga kaibigan, sa lahat po na nagbibigay ng importansya, sa lahat po na nakikinig sa pangangaral na ito, nawa po, mayroon kayo napulot ng magandang aral, at ang magandang aral na pulot ninyo, ito nawa ay magbubunga ng pagbabago at balang araw, makakatanggap kayo ng pabor na pangako ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa lahat na nakikinig. Diyos po nawa patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Kaya mayroon po akong kasama na magbahagi din po ng kabutihan ng ating Panginoon. Naway pakinggan po natin sapagkat sinabi ko nga kanina na ang salita ng Diyos ay pagpapala. Kaya pakinggan po natin upang mayroon din po tayo na mapulot ng magandang mensahe mula sa ating Panginoon. Maraming salamat. To God be all the glory. God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Muli kami, ako po ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ito'y patungkol sa buhay natin. Kinamusta mo ba ang iyong nag-iisang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Bilang isang tao, karapatan natin na lingapin ang presensya